Patuloy na nagiging aborido ang ilang mga senador, mga kababayan, lalong-lalo na yung natanggal sa pagka-majority dahil sa takot nila na maimbestigahan ang kanilang pagkakasangkot, lalong-lalo na ang mapangalanan ang totoong mastermind ng matinding korupsyon na nangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya't ngayon, mga kababayan, ay patuloy nilang ginagapang ang ilang mga senador para bumaliktad at maibalik ulit sa kanila ang posisyon ng pagiging majority dahil sa takot nila na magsanib puwersa itong 18 Marines at 13 Senators. Desperado na talaga sila at isa lang ang ibig sabihin nito: may matindi silang politiko na pinagtatakpan na ayaw masangkot, ayaw mapangalanan, kaya't gumagamit sila ng puwersa para takutin ang ating 13 senators na pumanig sa majority block. O, narito mga kababayan ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Professor Malu Tikia. Sabi niya, there is the brave 18. Look what government did to them. Now there is brave 13. Look what they did to the Senate. Tell me, can you break them? They will stand tall until the end. The band became strong. Ang galing ng presentation, no? Una-una, brave 18, no? Anong ginawa nila? Sinira nilang kredibilidad. Tinakot, inimbestigahan. Imbes na sila yung nagsalita para siwalat ang nalalaman nilang katotohanan, sila pa ang naging suspect. So isa lang kasi ibig sabihin yan, kabayan, ay may pinagtatakpan itong ilang mga politiko. Natungan ng patong-patong na kaso. Ang dami na nilang kaso, yung Brave 18 plus si Atty. Baligod. Kaya lang parang baliwala, lalo na kay Atty. Baligod dahil abogado. Napaghandaan na nila ito. Oh. So lumalaban yung Brave 18. Ayun, biglang may kakampi. Brave 13. Ayun, yung Brave 13, mga kababayan. Alam nyo naman kung sino ho itong Brave 13 na ito. Ito lang naman yung bagong majority dyan sa Senado. Ako hindi ko inaasahan na makakaporma itong 13 nung Lunes, ano? 1 week pa lang sila eh. 5 days pa lang. Ano na ang pitsa ngayon? 16, tama ba? May 11 to May 16. So, grabing putukan sa Senado. Ano ba yon? Tinadya para takutin. I don't know, unexpected. Yun ang ginagawa ng NBI, Utos de Marcos Jr. para talagang tuluyang tanggalin si Senator Bato diyan sa Senado, nang sa ganon ay magkaroon ulit ng kodita, nang sa ganon ay hindi sila hindi magkaroon ng majority itong kalaban ni Marcos Jr. na sila Senator at Robin Padilla. Sa ngayon, tinatakot daw sila. Okay. Kudita na ulit daw. Nako, nakayan naman mga kabayan. It's possible, sabi ni ex-SP Soto, it's possible daw. Na napagdaanan na daw niya anytime, posible mag-change ng leadership sa Senado. Ay, isa lang ibig sabihin yan talaga, na natatakot sila na maituro talaga o mapangalanan at mapunta doon sa bahay ng Malacanang. Dahil manipis lang daw yung Brave 13. May mga kinukumbinsi na, tinatakot para bumaliktad. Okay. But I agree kay Madam Malu Tikia na dahil sa mga pangyaring ito yung this week, wala na, parang rock solid na itong Brave 13.
And I hope so mga kababayan. Naging solid itong Brave 30 nito. Kasi nga, ito yung paraan. Ito na yung magiging way para tuluyang tuldukan at malaman kung sino talaga ang tunay na magnanakaw sa ating gobyerno. Lalong-lalo na itong patungkol sa corruption ng flood control na ayaw ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee, ang chairman si Lacson. Walang nangyayari. At kapag naging chairman si Senator Marcolita ulit, panigurado, eto na. Tutuldo ka na, tatapusin na, hahanapin kung sino ang tunay na mastermind ng korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Dahil nandyan na sila, makakapagsalita na ang Brave 18. Kaya ako, tuwan-tuwa ko, I consider it as an answered prayer. Yes, it's a victory. Kasi nagdarasal ako para sa bansa natin na, sabi ko, Panginoon, tinatawag kaming the only Christian country in Asia. Mhm. Ano ba? Di ba nakakaya na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon dahil Christians tayo. Nasa atin ang Panginoong Isus. Tapos, tayo naman ang sentro ng korupsyon sa buong mundo. Nakakaya. Kaya ang prayer ko sa Panginoon is, Lord, please intervene. Let there be righteous governance Tama. in the Philippines. Sana panalunin mo si BP Sara sa impeachment case niya. Sana panalunin mo sa 2028 dahil naniniwala ko na si BP Sara ang may takot sa Diyos. Siya yung mayroong governance na base sa salita ng Diyos. So, yan nga ang gusto rin natin mangyari na talagang magtagumpay si Vice President Inday Sara Duterte. Yan yung pag-declare niya ng presidency niya. Kinote niya ang Proverbs 19 verse 21. Ano ba yun? Many are the plans in man's heart, but it's the Lord's purpose that will prevail. Ayaw niyang maging presidente. 2022, nasa kanya ng presidency, but ayaw niya. Ngayon, na-realize niya that God is calling her to lead this country and pumayag na siya. Ginigipit. Impeachment. Kaya sabi ko, Panginoon, panalunin mo si BP Sara sa impeachment niya. Ito nangyari nung Lunes. Biglang nagkudita. Yung Brave 13 na ngayon. Sila nang may hawak sa Senado. Di panalo na si BP Sara. Iyan na nga, tama na kapag nanalo itong yung Brave 30 na senators ay panalo na talaga si BP Sara. Ang malaking tanong dyan mga kababayan is ano ang gagawin niya naman ni Marcos Jr. na kahibangan na masasamang plano para magkaroon ng pagbabago sa Senado dahil gusto nila na hindi magtagumpay yung ating Vice Presidente. Kaya takot na takot sila ngayon, itong taga-kabila, na nandyan yung Brave 13. Dahil talagang wala na, talo na sila sa impeachment. Tama. Plus the fact na dahil nandyan yung Brave 13, I hope sa Monday, ma-announce na, makuha na ni Senator Marcoleta yung chairmanship ng Blue Ribbon, tuloy-tuloy na. Baka next week na may hearing na. Ayun, maganda Blue yan. Ribbon Committee at I am sure unang tatawagin yung Brave 18 Marines. Kaya Ayan na nga mga kababayan. Alam naman ho natin is yung trial ay posible ho na mangyari at maganap sa July ata kung hindi ako nagkakamali. Panigurado ang mauuna muna na investigasyon itong Senate Blue Ribbon Committee. Nako, yari na sila mga kabayan. umanda kayo mga Maleta Gang members dahil malalaman na cross-examination.
Tingnan natin sinong nagsasabi ng totoo, sinong Yan. nagsisinungaling sa cross-examination. Bagay na hindi ginawa ni Senator Lacson, despite the fact na siya ay police general, magaling siya investigador. Sinasabi lang niya na lacking in credibility ang Brave 18. Ayaw naman niyang patawag sa investigasyon para mapatunayan kung nagsisinungaling o hindi. Kasi nga may tinatakpan itong si Lacson, mga kabayan. Kailangan pang magkudita, kailangan pang may tatayo na Brave 13 para ngayon matuloy na. So, yung mga nakatanggap ng maleta, wala na ngayon. Hindi na sila makatulog-tulog. Hindi natin alam kung ano yung katotohanan dahil aligasyon man lang yan. Kaya nga kailangan na i-hearing para on our own makapag-judge tayo kung nagsasabi sila ng totoo. But God, alam niya. God knows who does not pay. Di ba? Ganon. God knows who does receive maleta. Ayan na nga, mga kababayan. Alam ng Panginoon kung sino talaga ang totoong nakareceive ng mga mali-malitang pera. Kaya yung in their conscience, alam nilang tumanggap sila ng, example, yung isa dyan, nailista, 5 maleta. Sabi niya, wala. Wala na. Ngayon na may Brave 13, hindi na siya makatulog-tulog. Kaya, alam mo, kung hindi ka makatulog-tulog, kaisip, kawawa ang tao na yan. Wala siyang peace of mind. Dahil iniisip niya na kung anong mangyari. Kailangan nilang mag-take ng sleeping pills para makatulog sila. So, mabuhay ang Brave 18, mabuhay ang Brave 13 senators. So yan nga, mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa posible na pagsasanib puwersa nitong 18 Brave Marines o 16 Brave Marines into Army. At kasama pa dito, mga kababayan, itong ating 13 senators. Pero patuloy yung ginagapang ng ilang minority bloc, itong mga kaalyado ni Soto, ginagapang nila itong majority nang sa ganun ay makuha nila ang upuan ng pagiging majority sa Senado. Nang sa ganun ay hindi talaga tuluyang ma-acquit si BP Sara, no? Dahil takot na takot, no? Yung itong mga grupo ng mga maletagang na maituro itong tunay na sindikato, itong tunay na mastermind ng korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas. Hanggang sa muli, mga kababayan, manatili tayo nakasuporta hanggang sa 2028 dahil tayo ay mananatiling nakasuporta kay Inday Sara Duterte.